아. Ang ganda ng tulog ng ating Little Insoy. Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating channel! This is Bisdak in Korea, your Boholana Ajuma, living in the province of South Korea. So, ito po ang continuation ng ating vlog 250, yung pagbisita ni Chagun Unni. So, kinaumagahan, Sunday ng umaga, yan po ang ating mga ganap. Kami po ay kumakain ng almusal. Nagluto po si Chagun Unni ng dungte or yung Alaskan pulak na sinabaw mga kabisdak. Meron tayong tofu, radish, yan po ay tofu dubuchige, radish, yung ating mo, yan po ay cucumber, ito naman is spring onions kimchi, yan naman ay kimchi, nakalimutan ko lang ang pangalan yan mga kabisdak. So ayan, puro talaga siya mga gulay, except sa isda, yung isda lang yung ating isda lang yung ating isda. Wala po tayong karne mga kabisdak, no? Sanay na po ako sa Korean food kasi nga mag 7 years naman ako dito sa Korea. So walang problema po sa akin at nasasarapan na po ako sa kanilang mga pagkain kahit na puro gulay lang yan mga kabisdak, pero masarap siya, tapos masarap, masustansya, wala ka nang hahanapin pa. Nagakarne naman kami mga kabisdak pero paminsan-minsan lang. Tapos sa fish, itong si Bianan hindi po siya kumakain ng isda at hindi rin siya masyadong kumakain ng meat. May edad na din kasi si Bianan. Dati kumakain po yan ng isda pero ngayon, recently, hindi na kasi yung sensitive na siya sa amoy ng isda. Madalang lang kasi itong bumisita si Chagun Unni kaya hindi talaga maputol-putol ang kanilang chikahan, ang kanilang maritesan mga kabisdak. Sige, bahala na kayo sa chikahan, ako na ang bahala sa pagkain. Subo na ng subo si Boholana Ajuma. Ako po ang kanilang dakilang tagapakinig. Tingnan nyo si Chagun gumubuo. Nawala na ang kanyang daldal dahil na tapos naman, nahuman naman ang kanyang wala naman siya, hindi naman siya under the influence of alcohol, char. Di ba kagabi ang nalasing man yan sila at ang daldal ni Chagun gumubo ngayon, normal na siya, back to normal na siya mga kabisdak. Ako sanay na hindi naga-breakfast dahil nung estudyante pa ako mga kabisdak ay hindi talaga ako naga-breakfast. Pati itong si Daddy Insoy hindi rin niya naga-breakfast. Pati si Little Insoy pumapasok lang yan na hindi naga-breakfast. Minsan umiinom lang yan ng milk, paminsan-minsan lang, minsan makain ng apples or prutas. Hindi po kami naga-breakfast sa aming bahay, pero nag-iba po ang ihip ng hangin noong nag-transfer kami dito sa bahay ni Benan. Dahil si Benan hindi po yan siya pwedeng hindi kumain ng breakfast. So ayan po ang challenge ko ngayon dahil kailangan kong gumising ng maaga dahil itong si Benan napaka-early niyang gumising mga kabistak. Parang itong mga matatanda napansin ko parang ayaw na nilang matulog. Parang 5 o'clock gising na. Tapos kakain na yan mga kabistak. Ako na parang wala akong ganang kumain talaga pag morning kasi nasanay na nga mga kabistak. Si Little Insoy din ganoon. Sanay na kahit pakainin ko yan, bigyan ko ng pagkain si Little Insoy. Hindi po siya kumakain talaga pag breakfast. Humihingi lang yan ng makakain mga 9 o'clock to 10, which is sa school. Nasa school siya. May morning snacks po sila doon sa school. Libre po yan sa schoolan guys. So ayun nga, yan po ang aking struggle ngayon na nandito ako sa bahay ni Benan dahil early nga gumigising. Tas ako, sanay na po ako na natutulog ng 11 o'clock. Yan talaga ang aking body clock guys. Natutulog ako ng 11 o'clock at nagigising ako ng mga 7. At para kay Bianan, kapag naga-breakfast siya, dapat kaming lahat naga-breakfast dahil siya man ang masusunod. Nasa unahan na nandoon na si Chagun Unni. Sa aming kapitbahay na si Yul Apa, yung binigyan natin ng mga bow, kami ni Little Insoy. Nag-ask siya ng permission kung pwede bang mamuha ng mga nambol sa lupain ni Ongyong Apa pala, ni Ongyong Apa. I-flex ko lang itong aming neighborhood. Yan na bahay guys is for sale po yan. Kung sinong may gustong bumili, bumili na kayo para magkapit bahay na tayo. Bibilin sana ni Benan pero tumutol po si Daddy Insoy kasi luma na yung bahay. Maraming i-repair. Nagtanim na sila ng mga mais.
At dito naman sa kabila ay may mga bawang at sibuyas, mga spring onions yan, malalaking spring onions tinatawag nilang depa. Ito ay mga garlic yan, guys. 여기 밭에 있잖아. Eh. Doon daw kami mangunguha ng mga damong Maria, yung mga mugwort, yung mga kabisdak sa San Manuel Farm ni Ungyong Apa. Today is the day na ng aming pagabakbakan sa pangunguha ng mga damong Maria. Dahil itong si Tiago nun eh. Gustong-gusto po niya yung mugwort, yung mga dahon ng damong Maria, ida-dry, tas gagawing powder. 알았슈. 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 그만. 이슈슈. Dahil nag-ulan man kagabi, so medyo maamog siya. Ay, hindi talaga medyo maamog na maamog talaga siya mga kabisdak. Sa Bisaya pa, gitawag na mong damili. At marami dito mga frogs. Oh, yun. Hindi po yan nakakain na frogs. May lason po yan. Toxic yan na frogs mga kabisdak. So, ayan siya. Hindi po ito mga kanula, guys ha. Damo lang po yan. May nagsasabi sa akin na kanula ba daw ito. Hindi ito mga kanula or rapeseed. Damo siya mga kabistak, di ba? San Manuel Farm po yan. Tapos na po ang pag-harvest ng mga San Manuel. Tapos. Stress talaga. Tapos nagsisubuan na po yung mga damo. Tapos yung mga yung mga damong Maria din, nagsitubuan ng mga kabistak. Yan po ang aming kinukuha. Yung pinakadulo lang po ang aming kinukuha, yung ano pa, soft pa na mga dahon, baby pa na mga dahon mga kabisdak. So may nagtanong sa akin, akala nila ano ako dito, no, seasonal farm worker. Nagtanong sa akin kung paano ba daw mag-apply dito sa farm para magtrabaho. Magtanong po kayo sa inyong LGU mga kabisdak, dahil LGU to LGU, government to government po ito, no? Yung town mayor nyo ang dapat makipag-connect dito sa town mayor sa Korea, kung saan may mga town kasi na nag-hire ng mga seasonal farmers. So, yun po ang iyong itatanong sa inyong mayor. Wala po itong agency. Pwera na lang sa mga town mayor na kung ano, hindi nila kayang i-handle sa sobrang dami ng mga farmers like dito sa amin sa Yango, mga 700 plus yung seasonal farmers na hinahire nila. Hindi na po kaya yan i-manage ng taga-LGU, ng aming mayor. So, kumukuha sila ng agency. Yan, dyan na po pumapasok ang agency. Pero yung agency na yan, under pa rin sila ng mayor ng LGU. Sa naririnig ko, may mga agency din na nakikipagtrabaho dyan sa LGU sa Pilipinas. So, sila po ang nag-manage ba. So, kung gusto mo mag-apply, doon ka muna sa mayor nyo makipag-usap kung alam ba nila ang Seasonal Farm Workers Program. At ang gastos naman ay nasa 60 to 80,000 pesos per head. Lahat na yan mga kabistak, lahat na gastos. Para siyang hilaw na mangga. Sarap ng amoy. Nasa gilid po kami ng aming bahay. At yan, inararo na ni Daddy Insoy. Ginawa niyang ginger farm yan. Yan yung bahay ni Yol Apa. Maingay po yung mga aso ni Yol Apa. Masaya po kapag ganito. Marami ang nakikita pwedeng ma-harvest. Nakakatuwa. Nakakatuwa pero maingay yung mga aso. Ang dami. Ang technique dito mga kabistak para lalong dumami sila is wag mo siyang ubusin kapag mag-harvest ka. Dapat tirahan mo para manganak sila ba. Like yan, yan, sinamol man yan, sila, dumami sila. Nanganak po sila mga kabistak. Yan guys, ang taba ng sinamol. Sarap nito. Ang ganito mga gawain para sa akin ay nakaka-relax. Ito po ang sinasabi ko, tinatawag kong the joy of spring. Sinamol, kung saan-saan lang yan sila tumutubo, guys. So, kapag may nakita kang isang puno ng sinamol, isang halaman ng sinamol, matik, nasa gilid-gilid, tabi-tabi niyan, meron yan. So, gaya ng sinabi ko kanina, dapat wag mo siyang harvestin lahat para mag-seeds siya, manganak siya para sa next spring, marami ka pang ma-harvest. May nakita din ako mga jandi yan mga kabistak. Pwede rin natin yang makain. Ganyan po ang kanyang itsura. Kapag kapag i-pick mo siya, meron siyang dagtang lumalabas. So, meaning, jandi po yan, guys. Yan. Ganyan mo siya ma-distinguish. Pero, ang pinaka-goal ko talaga ay yung mga sinamol dahil favorite ko po ang sinamol. Ang sarap ng amoy at ang masarap din ang kanyang lasa. Meron pa dyan mga kabisdak around sa bahay namin. Yan.
sa likod at gilid ng bahay namin. Lalo na dito sa may bundok-bundok. Marami pong sinamol dyan. Ito po ang ating nakuha. Medyo marami-rami na din ito mga kabisdak. Hindi na ako aakyat sa bundok kasi nabasa na ako. Basang-basa na yung basang-basa na yung aking jacket. Jamog. Damili sa Bisaya. So sa na lang kapag may araw, yung dry yung halaman. Kaya hindi masyadong, kanina na-slide ako. Hindi ko lang na-video, hindi na ako nag-video kanina. Umakyat ako dun sa dun sa kabila. Na-slide. Yung shorts ko. Yung pants ko nagkadumi-dumi na. So ito lang muna. Ipapadala ko to kahit sagot nun. Tapos mag-harvest na lang ako ulit. Siguro bukas or sa Martes. Kapag dry na. Mahirapan tayo sa kalisod. Mag-slide pa. Tara na. Check natin ang ating lunch. Update po sa tinanim natin mga chili. Namulaklak na yung iba. Ayan siya, may bulaklak pa. 뭘 계속 하려고 그래? 됐어. 맥주 하나 가져와. 그죠? 이거 딱 하나세요. 쥐나무 뜯었어? 응. 더 울긴데? 응? 더 울긴데 이거? 안 더울 수가 없는데? 꽤 되네. 오유, 꽤 땄네. 많이 땄네? 오유 땄어? Jeep, our house. 좋다. 이거보다 쌀만해, 이거 쌀만해. Kapag ganitong maramihan, dito na namin siya niluluto sa labas sa malaking kawa sa labas ni Bianan. Sa labas ng bahay ni Bianan pala. Isasaing kasi natin yan mga kabisag. Hindi naman siya isasaing. Papalambutin natin sa kumukulong tubig, tapos iba-blanch, babanlawan ng malamig na tubig para ipasok natin sa ref kung gusto natin ng frozen. Pero yan is ida-dry kasi ni Onni. So, after niyang i-blanch is ida-dry na siya. So, wala man, dahil basa nga ang mga umuulan man kagabi, basa yung ating mga kahoy. Ayan na, lumabas na yung ating gas, nilagyan ng gas ni Daddy Insoy. Magic yan si Daddy Insoy. Taas ito, na na din, lumabas na, nagising na po ang ating little Insoy. Nakiusyuso na sa dito sa ginagawa ng kanyang papa. Diba, magic? Julia, ayo. 럭셔리 라이프. 하이네켄. 럭셔리. 먹어봐. 맛있어. 그게 냄새도 괜찮네. 그래. 그리고 싫어하고 먹기도 그냥 먹죠. 그러면 이거 술안 닦아줘도 난 좋더라. 아이고 대식용을 대연용을 자꾸 철마다 술 닦아줘. 아이고 싫어. 술도 배우고 싶어. 술 배워 좋은 거 있냐? 아유, 좋은 거야. 좋은 건다 좋은 거야. 너도 술도 배워봐. 더 먹을 수 있지. 또 뜯어왔어. 그만 뜯어 이제. 아유 얘가 숙여 환장해서 그냥 아주. 아마 수 이제 못 먹어 이제. 왜? 누나가 다 뜯어봐. 그러지. 이거 봐. 아유 이거 저 힘들어가지고. 정우애기가 뜯어온 나물이야. 지나물 봐봐. 야 이거 갖다 삶아. 요건 따로 무쳐 먹고. 너 맛있게 잘 무치자. Kung napapansin nyo, maraming pangalan na tinatawag sila sa akin. Kapag si Bianan, ang tinatawag niya sa akin ay Amy, sometimes Jongo Amy, sometimes Jongo Umma. Kapag sila Unni naman ang tumawag sa akin, Ulke. Ulke po ang tinatawag nila sa asawa ng kanilang brothers. Tapos ayan na, hinahanap na namin yung malaking strainer
para sa paghawas ng ating mga namul. Mayroon pong nagaganap na search and rescue sa malaking strainer na hindi namin mahanap-hanap. Ang salarin natin dito ay si Jongwoo, si Little Insoy. Kapag siya ang nakakita noon, nilalaro-laro niya at hindi niya binabalik sa sa dati nitong pinaglagyan. So ayan na po, inuna naming isaing yung mga sinamul. Papalambutin lang yan mga kabisdak. Tapos i-blanch natin mamaya at titimplahan and then kakainin natin. Medyo kunti lang man ito, so hindi po natin siya ifo-frozen. Yung mga soak, yung mga mugwort lang ang ating ida-dry dahil gagawin man yung powder. Ganito mga gawain po ang aming mga pinagkakaabalahan tuwing spring. So ibang-iba talaga ang buhay probinsya sa buhay syudad. Kapag nasa syudad pa kami ngayon, Saturday and Sunday ay nasa labas po kami. Nagagala-gala na kami sa labas. Gumagala at meaning dyan, gumagastos tayo. So, ito ang nagustuhan ko sa probinsya dahil nakaka-save talaga kami sa pera mga kabisdak. At itong mga ganitong gawain ay naman siya? Masaya naman siya mga kabisdak. Depende yan sa trip mo. Masaya siya at educational. May maraming matutunan ka dito mga kabisdak. Pati si Little Insoy. Marami siyang, ito yung mga bagay na natutunan niya dito sa probinsya. Yung paano mag-harvest, paano magluto ng mga halaman. At yung sama-sama kayo na nag-harvest, nagaluto at kumakain, maganda siya na banding. Unlike kung nasa city tayo, busy tayong lahat, lahat may sari-sariling mundo, may sari-sariling gadget, nakahook tayo sa gadget ba. Dito is, siya, para sa akin, good siya. Very good siya. Paulit-ulit. So, ayan na, after sa sinabol, ito na mga souk ang ating niluluto. Papalambutin lang yan at huhugasan ng napakaraming beses dahil hindi pwedeng may mga bato-bato siya or sometimes meron siyang worms mga kabisdak. So, dapat mo siyang, malinis talaga siya bago mo siya ida-dry at ipa-powder. Yan. Matrabaho po siya, promise, pero in the name of health, ang gagawin lahat. Tatlo na sila doon, pa isa-isa nilang mga kabisdak, ini-inspect yung mga dahon. Hinihiwala yung sometimes may mga damo kasi na sagol. So, yan, pa isa-isa. And then, dito din, matagal din itong paghugas kasi more than 3 times mo siyang ibabad sa tubig, tas hugasan. 이게 가는 거는 못 먹어. 먹어볼 게 없어. 이게 very full. 바나나 스낵 왈라 캔디인데. Going got school go back home. There are a lot of like this. 이렇게 해가지고. Rose. 몰라 we call this 찔렁. Silong. 찔렁 이제. 가지고. 먹어봐. 자. 대부분 찔렁 못 먹어 가려서 그런 거 찾기 힘들어. 그지? 베리 꼰대 스윗이지? 아 까워봐 까워봐 아우 말아 임마 새끼야 니가. From drama story ay mag-switch na naman tayo. Eto, magaganap na po ang action. bakbakan ng rap battle ni Bianan. 그래 안 오면 좋겠다. 그러지 마. 아니 그러니까 이건 이론적으로 무조건 내가 이기는 싸움이야. 근데 엄마 계속 우기잖아. 난 네. 그걸 못 참겠어 나는. 아니 60년을 농사를 짓고 살았어. 그냥 엄마 그냥 얼마나 농사 지키시겠어. 너무 쉽게 이해하게끔 내가 얘기를 하는데도 엄마는 안 들어 내 말을 아예. 아니, 너는 잘못됐었는데 뭐. 아니 엄마의 마치라고. 네가 엄마의 마치는 게 Hi, salamat. At natapos na din ang kanilang rap battle. Hindi po sila nag-aaway mga kabisdak ha. So yan, for lunch is fried, hindi pala, sinugba, grilled mackerel po mga kabisdak. At umuulan na naman. Itong si Little Insoy, gusto niya po ang maglaro sa ulan. Pero sabi ko, mamaya na, mananghalian muna tayo. At si Bianan, ayaw kasi niya ng fish. Ayaw niya ng mga malalangsang amoy mga kabisdak. So, yung tok ang nagpainit ako ng tok, nag-steam po ako ng tok kanina, yun ang kanyang pananghalian. Ang sarap ng amoy nito mga kabisdak. Oh, promise, masarap. Wala namang hindi masarap sa akin. No? Masarap po sa akin lahat.
Mackerel. Ay, ginoo ko. Parang nagugutom ako. Oh, nag-imagine ako sa baho. Ang sarap po ng aming kain dito mga kabisdak. Mga kain po tayong lahat. Thank you so much sa mga bago nating subscribers. Welcome po sa ating channel at sa mga solid kabisdak viewers natin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta sa ating munting channel. Thank you so much mga kabisdak. So hindi muna ako mag-shoutout ngayon ha. Kasi nakalimutan ko po ang aking ballpen at papel. Hindi ko kayang i-memorize ang inyong mga pangalan yung gusto nung magpabati at magpa-shoutout. Hindi ko kayang i-memorize mga kabisdak dahil medyo madami-dami na po. Sa next vlog na lang ha. Ito po ang sinasabi kong in-steam ko na tok. Yan po ay, di ba green? Nakita nyo green. Powder rice na mugwort tapos minimix sa sticky rice. Yun po ang ginagawa nilang tok. Yung green na tok na sinasabi kong in-steam ko kanina. So after hugasan ang mga mugwort natin, dinidrain yung kanyang tubig at nilalagyan ng asukal. Tapos nilalagay dito sa yung plastic. Diyan po siya ida-dry mga kabisdak sa loob ng ating eco house. After 5 to 7 days ay completely dry na yan at ipapadala namin kay Tiago Noni sa Suwon. Tapos siya na ang pupunta sa isang factory na gumagawa ng mga powder. So ayan siya mga kabisdak. At for dinner ay yung scallops. Yan po ang natira nating scallops kagabi. Yung sa ating vlog 250. Ginrill namin. Mas masarap siya i-grill mga kabisdak. Mas masarap siguro to naisip ko kung lalagyan ng butter at garlic, no? Hindi ko naisip nung time na yan ba? Ngayon ko lang naisip na naga-voice over ako ngayon, naga-edit. Ay, naku. Oh, yan. Nabusog talaga kami kapag nandito yan si Tiago Noni. 너무 좋아. 잘생긴 사람 찍어줘. 잘생겼다 그러면 왔다. 네, 잘생겼어요. 핸섬. 핸섬 알지? 여보 핸섬. 천원백이 잘생겼다니까 좋아? 아니 난 나보다 잘생겼어. 네 그런가. 정우야. 일로 와. 아이. 일로 와. 정우야, 좋아? 정우야, 오빠 보세요. 차를 먹는 애들은 안 먹어. 우리 고양이는 아예 먹지도 않아. And that's all for today's video mga kabisdak. Thank you so much for watching. Ingat lahat!